Paano kung sabihin ko sa inyo na ang iniinom ninyong orange juice tuwing umaga ay hindi pala kasing healthy ng akala nyo at ang fat-free na yogurt na pangmeryenda baka mas nakakasama pa kaysa sa ordinaryong yogurt? Nakakagulat, di ba? Pero ang mundo ng healthy eating ay punong-puno ng mga patibong at maling impormasyon na madalas nating pinaniniwalaan. Madalas tayong hikayatin na bumili ng mga produktong may nakakasilaw na label tulad ng fitness, eco, or fat-free. Pero sa likod ng mga salitang ito, madalas ay hindi kapaki-pakinabang ang laman, kundi simpleng marketing lang. Sa video nating ito, gagawa tayo ng isang malalimang pagsusuri sa inyong kusina at sa inyong mga paniniwala tungkol sa pagkain. Alamin natin ang 20 pinakakaraniwan at delikadong alamat o myths tungkol sa pagkain na sa loob ng maraming taon ay humahad lang sa atin para maging tunay na malusog. Humanda kayong magulat dahil sigurado akong ilan sa mga patakaran na ito ay sinusunod nyo pa rin hanggang ngayon. Mag-comment kayo ngayon. Ano ang pinaka-weird na diet tip na pinaniwalaan nyo? Gusto naming basahin yan. Saan nga ba nanggagaling ang lahat ng mga alamat na ito? Bakit ang dali nating maniwala sa kanila? Simple lang ang sagot. Una, ang siyensiya tungkol sa nutrisyon ay patuloy na nagbabago. Ang itinuturing na katotohanan, 30 taon na ang nakakaraan ay maaaring pinabulaanan na ngayon. Alalahanin natin kung paano idinimonyo ang butter noon pero ngayon ay pinag-uusapan na ang benepisyo ng fats. Ikalawa, malaki ang papel ng marketing. Kumikita ang mga manufacturer sa paggawa ng mga bagong superfood o sa pagtatakot sa atin sa taba o carbohydrates para maibenta ang kanilang mga fat-free or low-carb na produkto. At ikatlo, ito ang epekto ng bulong-bulungan or sira-sirang telepono. May isang nakarinig, mali ang pagkakaintindi, ipinasa sa iba. At heto na, may panibagong myth na kumakalat sa internet. Kaya ang resulta, nagiging magulo ang mga payo at hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan. Ang layunin natin ngayon ay paghiwalayin ang tama sa mali, batay sa modernong siyentipikong datos, at ibalik ang matinong pag-iisip sa inyong hapagkainan. Simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa katotohanan. Kaya, ang una at marahil ang pinakamatamis na alamat, ang brown sugar, mas healthy raw kaysa puting asukal. Nakikita natin yan sa mga coffee shop, binibili sa health food sections, at pakiramdam natin mas healthy tayo kapag inilagay sa tsaa. Parang sinasabi ng natural at karamiladong kulay nito na mas nakakabuti ito. Pero, maging totoo tayo. Ang brown sugar ay, sa totoo lang, pareho lang ng puting asukal na dumaan sa proseso na dinagdagan lang ng kaunting molasses. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kulay at bahagyang tamis. Oo, may napakaliit na halaga ng mineral ang molasses, tulad ng calcium, potassium, at iron. Pero napakakonti nito. Para lang makakuha ka ng kahit kaunting benepisyo, kailangan mong kumain ng isang buong bundok ng asukal. At ang pinsala mula sa ganoong karaming sukrose ay malayo ang lamang sa anumang mabuting epekto. Para sa ating katawan, ang puti at brown sugar ay halos pareho lang. Ito ay simpleng carbohydrate na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng glucose sa ating dugo. Kaya, huwag tayong padaya sa kulay. Kung gusto mong bawasan ang masamang epekto, kailangan mong bawasan ang dami ng anumang uri ng asukal, hindi lang palitan ng kulay nito. Kung tungkol sa asukal, naiintindihan na natin. Pero paano naman ang taba? Sa loob ng maraming dekada, ipinaniwala tayo na ang mga produktong low-fat ang magbibigay sa atin ng slim na pangangatawan at malusog na puso. Makikita natin sa mga istante ng grocery ang napakaraming low-fat na gatas, yogurt at keso. Pero dito, nagtatago ang isang malaking bitag.
Kapag inalis ang taba sa isang produkto, natural na nawawala ang lasa at tamang tekstura nito. Nagiging matubig at manata ang dating masarap. Kaya ano ang ginagawa ng mga manufacturer? Tama, dinadagdagan nila ito ng kung ano-ano para lang maibalik ang sarap. At ang madalas nilang idinadagdag ay asukal, starch, pampalapot, at mga artipisyal na pampalasa. Kaya, sa bandang huli, ang low-fat yogurt na may kasamang fruit filling na binibili mo ay maaaring mas maraming asukal pa kaysa sa isang scoop ng ordinaryong ice cream. Iniiwasan mo ang mahahalagang taba na kailangan ng ating katawan para sa pagsipsip ng bitamina at paggawa ng hormones at kapalit nito, nakakakuha ka ng napakalaking dosis ng fast carbs or mabilis na carbohydrates. Ito ang nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng insulin sa ating katawan at sa kabalintunaan, nagdudulot pa ng pagdagdag ng timbang. Kaya, ugaliing basahin ang listahan ng mga sangkap ng bawat produkto. Kadalasan, ang isang produkto na may natural na taba ngunit walang dagdag na asukal ay mas mainam pa kaysa sa diet or low-fat na bersyon nito. Uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Ito ang turo na paulit-ulit nating naririnig mula sa mga fitness trainer hanggang sa mga makikinang na magasin. Para bang ito ang universal na susi sa mabuting kalusugan. Ngunit sa katotohanan, ang mahigpit na 8 baso o halos 2 litro ay isang malaking pamahiin lamang. Ang pangangailangan ng bawat isa sa tubig ay napaka-personal. Nakadepende ito sa iyong timbang, edad, antas ng pisikal na aktibidad, klima ng iyong tirahan, at maging sa iyong kinakain. Mas kakaunting tubig ang kailangan ng isang taong nagtatrabaho sa malamig na opisina kumpara sa isang atleta na nag-eehersisyo sa tindi ng init. Bukod pa rito, madalas nating nalilimutan na hindi lang mula sa bote o gripo nakukuha ang tubig. Matatagpuan din ito sa mga sabaw, gulay, prutas, tsaa at kape. Ang pakwan o pipino, halimbawa, ay halos purong tubig. Ang ating katawan ay isang napakatalinong sistema at mayroon itong sariling perpektong tagapagpahiwatig, ang pagkauhaw. Ang pinakamabuting payo ay uminom lang kapag talagang nakakaramdam ka ng pagkauhaw. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na lumaklak ng litro-litrong tubig kung hindi ka naman nauuhaw. Makinig sa iyong katawan. Ito ang magsasabi kung kailan ito nangangailangan ng likido. Kilala mo ba ang kontrabida ng almusal noong 90s? Walang iba kundi ang itlog. Ilang taon tayong pinaniwala na ang itlog ay nagpapataas ng kolesterol sa dugo at nagiging sanhi ng sakit sa puso. Ang payo noon, huwag daw hihigit sa 2 o 3 itlog sa isang linggo at mas mainam pang ang itapon ang pula nito. Pero sa kabutihang palad, lubusan ng binago ng mga bagong pananaliksik ang pananaw na ito. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang kolesterol na nakukuha natin sa pagkain ay napakaliit lang ang epekto sa level ng kolesterol sa ating dugo. Ang totoo, ang ating katawan, lalo na ang atay, ay kusang gumagawa ng kolesterol. At kapag nakakakuha tayo nito mula sa pagkain, bumababa lang ang sarili nating produksyon. Ang mas nakakaapekto pala sa bad cholesterol ay ang trans fats at labis na asukal sa ating kinakain, hindi ang itlog. Ang pula ng itlog naman ay punong-puno ng bitamina A, D, E at choline na napakahalaga para sa utak, pati na rin ang antioxidants. Kaya naman, huwag na kayong mag-atubiling ibalik ang itlog sa inyong hapagkainan sa kahit anong luto. Ito ay isa sa pinakanakapagpapalusog at balancing option para sa almusal. Ang sabi, kung gusto mong pumayat, iwasan ang carbohydrates. Ang paniniwalang ito ang nagbunga ng maraming low-carb at keto diets. Tinapay, pasta, patatas, bigas, lahat sila ay idineklara
bilang kaaway ng payat na katawan. Ngunit ito ay isang delikado at maling pagkaunawa. Lubos na mali ang paggawa ng masama sa isang buong grupo ng macronutrients. Ang carbohydrates, ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa ating katawan at lalo na para sa utak. Hindi ang carbohydrates mismo ang problema, kundi ang uri at dami nito. Totoo, ang simple carbohydrates mula sa puting harina, matatamis at soft drinks ay nagiging sanhi ng pagtaba dahil mabilis itong natutunaw at nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ngunit ang complex carbohydrates mula sa whole grains, gulay at legumes ay ang ating mga kaibigan. Mabagal itong matunaw, nagbibigay ng matagal na busog at mayaman sa fiber, bitamina at mineral. Ang tuluyang pag-iwas sa carbohydrates ay maaaring magdulot ng panghihina, hirap sa pag-concentrate at posibleng cravings o pagka-binge. Ang susi sa tagumpay ay hindi ang pagtanggal sa carbohydrates, kundi ang pagpili ng tamang uri nito at ang pagiging balanse. Madalas nating pinaniniwalaan na ang sariwa ay mas mainam. Kapag nasa palengke tayo, mas pinipili natin ang mga gulay at prutas na mukhang pinakasariwa at pinakamaganda, iniisip na doon tayo makakakuha ng pinakamaraming nutrisyon. Samantala, ang mga frozen na produkto ay madalas nating tinitingnan ng may pagdududa. Iniisip na wala na itong silbi o nutrisyon. Pero hindi pala laging ganoon. Sa katunayan, ang mga frozen na gulay at prutas ay minsan pangang mas nakabubuti sa ating kalusugan kaysa sa mga itinuturing nating sariwa. Bakit nga ba? Isipin ng isang kamatis bago ito makarating sa iyong hapagkainan. Malamang napinitas ito ng hindi pagaanong hinog, naglakbay ng matagal papunta sa bodega, at ilang araw pa itong nakahilera sa supermarket. Sa mahabang prosesong ito, dahil sa pagkakalantad sa ilaw at hangin, malaki na ang nabawas sa sustansya nito, lalo na ang vitamin C. Ngayon, ikumpara natin ito sa proseso ng pag-freeze. Ang mga gulay at prutas na ipinoproseso para sa freezing ay pinitas sa tamang-tamang panahon ng kanilang pagkahinog. Yung tipong puno na sila ng sustansya, kaagad silang isinasa ilalim sa shock freezing o mabilisang pagyelo. Dahil sa bilis ng proseso, halos lahat ng bitamina at mineral ay nananatili. Siyempre, wala pa ring tatalo sa sariwang gulay na kakapitas lang mismo mula sa halamanan. Pero kung papipiliin ka sa isang sariwang produkto na matagal nang nasa biyahe at isang dekalidad na frozen na produkto, mas magandang opsyon ang huli. Detox juices, smoothies, specialties, at mga diet. Ipinapangako raw na aalisin nito ang lahat ng toxins sa katawan, lilinisin tayo mula sa loob, at magbibigay ng pakiramdam ng gaan. Kaakit-akit pakinggan, pero sa kasamaang palad, isa lang ito sa pinakamalaking maling akala sa industriya ng kalusugan. Ang ating katawan ay hindi nangangailangan ng tulong mula sa mamahaling inumin para sa paglilinis kuno. Mayroon na tayong perpekto at malakas na sistema ng detoxification na gumagana 24/7. Ito ay ang ating atay, bato, baga, balat at bituka. Ang atay ang pangunahing filter na nagne-neutralize ng masasamang sangkap. Inilalabas naman ng bato ang mga waste products sa pamamagitan ng ihi. Tinatanggal ng baga ang carbon dioxide. Ang mga konseptong slag at toxins sa kahulugang ginagamit ng mga nagbebenta ng detox program ay simpleng hindi kinikilala sa larangan ng medisina. Ang pinakamahusay na paraan upang tulungan ang natural na sistema ng paglilinis ng ating katawan ay hindi ang pag-inom lang ng mga juice, kundi ang pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng mas maraming gulay at fiber, at pagbawas ng pasanin sa atay mula sa alak at processed food. Ang lahat ng iba pa ay pawang marketing lang. Ang microwave oven, isa sa mga paksa ng matinding pagtatalo.
Para sa ilan, ito ay malaking tulong sa kusina. Pero sa iba, isa itong kasangkapan na naglalabas daw ng radiation, sumisira sa pagkain, at pumapatay sa lahat ng sustansya nito. Tara, alamin natin ang totoo. Ang maling akala na ang microwave ay ginagawang radioactive o magdudulot ng cancer ang pagkain ay walang katotohanan. Ang microwave ay isang uri ng non-ionizing radiation, katulad lang ng radio waves o ng ilaw na nakikita natin. Hindi nito kayang baguhin ang estrukturang henetiko ng pagkain. Ang ginagawa lang nito ay pinapagalaw ang mga molekula ng tubig sa pagkain at iyan ang sanhi ng pag-init. Paano naman ang sustansya? Anumang proseso ng pagluluto o pagpapainit, pagpapakulo, pagpiprito, or pagbe-bake ay nagiging sanhi ng bahagyang pagkasira ng mga bitamina, lalo na ang mga natutunaw sa tubig tulad ng vitamin C at B vitamins. Pero dito, mas lamang ang microwave. Dahil napakabilis ng pag-init dito at nangangailangan ng kaunting tubig, mas maliit pa nga ang pagkawala ng bitamina kumpara sa matagal na pagpapakulo. Kaya, ang microwave ay isang ligtas at malumanay na paraan ng pagluluto at pagpapainit ng pagkain. Ang payong huwag kumain paglampas ng alas 6 ng gabi ay isang popular na patakaran para sa mga nagda-diet. Pero hindi naman oras ang basehan ng ating katawan at hindi nito basta-basta itinitigil ang metabolismo nito pagpatak ng alas 6. Ang paniniwalang ito ay nakabatay sa simpleng ideya. Mas kaunti ang ating galaw sa gabi, kaya ang anumang kinain ay diretso sa taba. Ngunit, para sa ating timbang, hindi oras ng pagkain ang mahalaga, kundi ang kabuuang calories na kinakain natin sa isang araw, pati na ang balanse ng protina, taba at carbohydrates. Kung naka-achieve ka na ng calorie deficit sa buong maghapon, ang magaan na hapunan kahit alas 8 o alas 9 ng gabi ay hindi makakasira sa iyong forma. Sa katunayan, ang matulog na gutom ay talagang masama. Maaari itong magresulta sa hindi magandang tulog at paggising sa kalagitnaan ng gabi. At sa umaga, malamang na magising ka na may ganid na gutom at mas marami kang makakain kaysa sa kailangan. Ang mahalaga ay hindi kung kailan ka kumakain, kundi ano at gaano karami. Ang magaan na hapunan na mayaman sa protina at fiber, 2 hanggang 3 oras bago matulog, ay ganap na normal at nakakatulong pa nga para sa mas maayos na pahinga at paggaling ng katawan. Madalas nating iniisip na simple lang ang formula. Laktawan ang almusal, mas kaunting kalori ang makakain at sa gayoy papayat. Pero sa totoo lang, kadalasan ay baliktad ang nangyayari. Ang paglaktaw ng almusal ay hindi ang pinakamainam na paraan para makontrol ang iyong timbang. Una, pagkatapos ng mahabang oras na hindi kumakain sa gabi, mababa ang level ng asukal sa dugo. Kapag nilaktawan mo ang almusal, pinahahaba mo lang ang kalagayang ito na maaaring magdulot ng panghihina, pagiging iritable at hirap sa pagpokus. Pangalawa, ang gutom ay hindi basta nawawala. Nag-iipon lang ito. Pagdating ng tanghalian, sobrang gutom ka na, kaya malaki ang posibilidad na pipiliin mo ang mas mataas sa kalori, matataba o matatamis na pagkain at mas marami ang makakain mo kaysa sa dapat. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na nag-aalmusal ay karaniwang may mas malusog na timbang at mas madalang na kumain ng labis sa buong araw. Ang isang balanseng almusal na mayaman sa protina, komplikadong carbohydrates at malusog na taba ay nakakapagsimula ng metabolismo, nagbibigay ng enerhiya at nakakatulong sa pagkontrol ng iyong gana sa pagkain. Kaya't huwag na huwag itong ipagwalang bahala. Sa paghahanap ng mas malusog na pamumuhay, marami sa atin ang madalas pinalitan ang puting asukal ng tinatawag na natural na alternatibo, gaya ng pulot pukyutan, maple syrup
agave syrup o asukal mula sa niyog. Tila mas nakabubuti sa katawan ng mga ito dahil nga raw natural at galing sa kalikasan. Pero kung titingnan sa pananaw ng ating mga katawan, hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba nila. Totoo, may taglay na kaunting antioxidants at minerals ang pulutpukyutan at maple syrup. Ngunit ang pangunahin pa ring bumubuo sa kanila ay ang simple sugars, glucose at fructose. Ang agave syrup naman na naging popular noong isang panahon ay naglalaman ng hanggang 9% fructose. Sa mataas na dami, ang fructose ay bumibigat sa trabaho ng atay at maaaring maging sanhi ng pagdami ng visceral fat o ang taba na nakapalibot sa mga panloob na organo. Anuman, sa mga pampatamis na ito ay nagpapataas din ng level ng asukal sa dugo at may mataas na nilalamang kalorya. Ang paggamit sa mga ito bilang kapalit ng ordinaryong asukal ay isang uri lamang ng panlinlang sa sarili. Maaari silang kainin sa napakamoderatong dami, lalo na para sa lasa. Ngunit isang malaking pagkakamali ang ituring silang pagkain na nakabubuti sa kalusugan. Ang susi, gaya ng dati, ay nasa pagiging katamtaman. Ang gluten-free diet ay naging napaka-popular. Ang mga pagkain na walang gluten ay ipinapalabas na mas malusog at nakakatulong sa pagpapayat. Maraming tao ang umiiwas sa gluten kahit hindi nila alam kung ano ito sa pag-asang pumayat o gumanda ang pakiramdam. Linawin natin, ang gluten ay isang uri ng protina na matatagpuan sa trigo, wheat, rye, at barley. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay lubos na ligtas. Kailangan lang itong alisin sa dieta kung may medikal na dahilan. Ito ay celiac disease, isang seryosong autoimmune disorder or sensitivity sa gluten na hindi celiac na kinumpirma ng doktor. Para sa iba, ang pag-iwas sa gluten ay walang anumang benepisyo at maaari pang ang makasama. Ang mga whole grain na pagkain na may gluten ay mahalagang pinagmumulan ng fiber, B vitamins at iron. Samantala, ang mga nakabalot na gluten-free na produkto ay madalas na naglalaman ng mas maraming asukal, taba at starch upang makamit ang katulad na lasa at tekstura. Bukod pa rito, mas kakaunti ang kanilang sustansya. Kaya, kung wala kang diagnosis, hindi mo kailangang matakot sa gluten. Makikita na natin sa mga tindahan ang iba't ibang klase ng asin, pink Himalayan, itim, at gray sea salt. Bukod pa sa iba, mas mahal ang mga ito kaysa sa ordinaryong asin at ibinebenta bilang mas masustansya o mas healthy. Sinasabi nilang mayaman daw ang mga ito sa dos-dosenang kakaibang mineral. Maganda pakinggan pero sa totoo lang, isa lamang itong paraan ng marketing. Anumang klase ng asin, kahit anong kulay pa yan o saan man nanggaling, 97 hanggang 99% ay binubuo ng iisang sangkap, ang sodium chloride. Ang labis na dami ng sodium chloride ang talagang masama sa ating kalusugan at maaaring magdulot ng alta presyon at problema sa puso. Oo, may kaunting bakas ng iba pang mineral sa sea salt or Himalayan salt tulad ng magnesium, potassium at calcium. Ngunit napakaliit ng dami nito at halos wala itong epekto sa ating kalusugan. Para makakuha ka ng kahit anong benepisyo mula sa mga mineral na yan, kailangan mong kumain ng asin sa nakakamatay na dami. Kaya hindi na kailangan pang magbayad ng sobra para lang sa magandang packaging. Ang pinakamahalagang panuntunan para sa anumang uri ng asin ay gumamit nito ng kaunti hanggat maaari, hindi hihigit sa 5 gramo bawat araw, ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Para sa marami, ang tatak na organic sa isang produkto ay naging kasing kahulugan na ng malusog o masustansya. Handa tayong magbayad ng mas malaki para sa mga organic na gulay, butil at karne sa paniniwalang mas masustansya
at mas ligtas ang mga ito. Ngunit totoo nga ba ito? Ang ibig sabihin ng organic ay ang pagtatanim ng produkto nang hindi gumagamit ng sintetikong pestisidyo, herbicide, at pataba. Ito ay talagang kapaki-pakinabang sa ating kalikasan. Ngunit pagdating sa nutritional value o sustansya, halos walang ipinagkaiba o talagang wala. Maraming pag-aaral ang naghambing ng organic at kumbensyonal na produkto at walang nakitang makabuluhang pagkakaiba sa nilalaman ng bitamina at mineral. Tungkol naman sa mga pestisidyo, mahigpit na kinokontrol ang nalalabing dami nito sa mga kumbensyonal na produkto. Kaya't ligtas ito para sa kalusugan ng tao. Bukod pa rito, gumagamit din ng pestisidyo ang organic farming. Natural lang ang pinagmulan, ngunit hindi lahat ng ito ay itinuturing na ligtas. Kaya ang pagpili ng organic na produkto ay mas tungkol sa personal na paniniwala at pagmamalasakit sa kalikasan at hindi paraan para makakuha ng mas maraming sustansya. Matibay pa rin at kaaya-aya ang paniniwala na mabuti sa puso ang isang baso ng red wine. Ito ay nakabatay sa mga pag-aaral tungkol sa resveratrol, isang antioxidant na matatagpuan sa balat ng ubas at pinaniniwalaang may halos mahiwagang bisa. Ngunit, upang makakuha ng dosis ng resveratrol na may epektong pangterapeutika, kailangan mong uminom ng hindi lang isang baso, kundi ilang bote ng alak sa isang araw. Malaki ang pinsalang idudulot nito at halata naman. Batay sa makabagong agham, walang ligtas na dosis ng alkohol. Anumang dami ng etanol ay lason sa ating katawan, lalo na sa atay at utak. Maging ang katamtamang pag-inom ng alkohol ay nagpapataas ng panganib sa pagkakaroon ng kanser, alta presyon, at iba pang problema sa kalusugan. Ang maliit na posibleng benepisyo mula sa mga antioxidant sa alak ay lubos na nilalamangan ng pinsala na dulot ng alkohol. Kung nais mong makakuha ng benepisyo para sa puso, mas mainam na kumain ka ng isang dakot ng madidilim na berry o ubas at mag-ehersisyo. Mas magiging epektibo at mas ligtas ito. Saan ka kukuha ng protina? Ito ang karaniwang unang tanong na maririnig mo kung magpasya kang bawasan ng pagkain ng karne. Matagal nang kumalat ang maling paniniwala na ang kumpletong protina ay makukuha lamang mula sa mga produktong hayop. Pero ang totoo, ang mundo ng halaman ay sagana sa protina. Ang mga legumes, gaya ng lentil, chickpeas, beans, at gisantes, ay mahusay na pinagmulan ng protina. Ang tofu, tempeh, at edamame na gawa sa soybeans ay naglalaman ng lahat ng essential amino acids. Mga mani, buto, quinoa, at buckwheat, lahat ng ito ay pagkaing mayaman sa protina. Ang pinakamahalaga para sa mga nagpapasyang kumain ng plant-based diet ay ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng pagkain. Kung pagsasama-samahin mo ang iba't ibang pinagmulan ng plant-based protein sa loob ng isang araw, halimbawa legumes at butil, madali mong makukuha ang kumpletong essential amino acids na kailangan ng ating katawan. Ang plant-based diet na mayaman sa protina ay nagbibigay din ng maraming fiber, bitamina, at antioxidants na madalas ay kulang sa diet ng mga kumakain ng karne. Kaya, ang mamuhay ng walang karne at manatiling malusog at malakas ay talagang posible. Para sa milyon-milyong tao, ang isang tasa ng kape sa umaga ay higit pa sa inumin. Isa na itong ritual. Ngunit kasabay ng biglaang gising na hatid nito, madalas din tayong nagtatanong, hindi ba nakaka-dehydrate ang kape? Nagmula ang haka-hakang ito sa kaalaman na may kaunting bisa ang caffeine na magpaihi. Ibig sabihin, mas mapapadalas ang pagpunta mo sa banyo. Pero ipinakita ng maraming pag-aaral na napakaliit lang ng epektong ito at kadalasan sa mga taong hindi sanay uminom ng kape ito nararanasan.
Kung sanay ka na sa iyong pang-araw-araw na 1 o 2 tasa, umaangkop ang iyong katawan at halos nawawala na ang bisa nitong magpaihi. Higit pa rito, huwag nating kalimutan na ang kape ay binubuo ng 78% 98% tubig. Ang likidong nakukuha mo mula sa inuming ito ay higit pa sa sapat upang makabawi sa maliit na pagkawala ng tubig na maaaring idulot ng caffeine. Kaya ang iyong tasa ng kape sa umaga ay talagang maituturing na bahagi ng iyong kabuuang pang-araw-araw na pag-inom ng likido. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na pwedeng palitan ng kape ang tubig. Pero hindi mo na kailangang matakot na magka-dehydration dahil dito. Madali lang paniwalaan ang kasabihang ito. Kung kumain ka ng taba, tataba ka. Ang simpleng pananaw na ito ang naging pundasyon ng pagdami ng mga low-fat o fat-free na diet. Ngunit mas masalimuot ang paggana ng ating katawan. Sa katunayan, ang tunay na sanhi ng pagdagdag ng timbang ay hindi ang taba mismo, kundi ang sobrang kalorya, lalo na yung galing sa simple carbohydrates at asukal. Kapag dumarami ang kinakain nating matatamis at pagkain na gawa sa harina, nakakakuha ang ating katawan ng napakaraming instant na enerhiya. Ang lahat ng enerhiya na hindi nito magamit kaagad ay kino-convert at iniimbak bilang taba. Ngunit ang mga mabuting taba or healthy fats naman na makikita sa abukado, mani, olive oil at matatabang isda ay mahalaga sa ating kalusugan. Kailangan ang mga ito sa pagbuo ng cell membranes, paggawa ng hormones, at pag-absorb ng mga bitaminang natutunaw sa taba. Bukod pa rito, ang taba ay nakakapagbigay ng pangmatagalang pakiramdam ng kabusugan na nakakatulong upang makontrol ang gana sa pagkain at maiwasan ang sobrang pagkain. Kaya hindi ang taba mismo ang dapat nating katakutan, kundi ang mga hindi magandang uri nito tulad ng trans fats at ang labis na dami ng kalorya sa ating kinakain. Madalas nating iniisip na ang smoothie ay simbolo ng malusog na pamumuhay. Ano pa nga ba ang mas nakakabusog at masustansya kaysa isang baso ng purong prutas at gulay? Ngunit, hindi lahat ng smoothies ay pantay-pantay ang benepisyo. Ang isang smoothie ay pwedeng maging napakabuti sa katawan or pwede ring maging isang sugar bomb na hindi natin inaasahan. Ang lahat ay nakasalalay sa mga sangkap na ginamit. Halimbawa, kung naghahalo ka sa blender ng sunod-sunod na matatamis na prutas, gaya ng saging, mangga at ubas, tapos dinagdagan mo pa ng pulot o sirap, sigurado kang makakakuha ng napakalaking dosis ng fructose. Hindi tulad ng buong prutas, kung saan ang asukal ay nakakabit sa fiber o hibla at dahan-dahang nasisipsip ng katawan sa smoothie. Ito ay nasa likido at mabilis na naa-absorb na porma. Ito ang nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng sugar level sa dugo na parang umiinom ka lang ng isang baso ng soft drinks. Higit pa rito, sa isang baso ng smoothie, madali mong maiinom ang katumbas ng 3 o 4 na prutas na sa normal na pagkakataon ay hindi mo makakain ng sabay-sabay kung buo pa ang mga ito. Ito ay nagdudulot ng labis na calorie intake na hindi mo namamalayan. Kaya, para maging tunay na kapakipakinabang ang smoothie mo, siguraduhin na ang pangunahing sangkap nito ay hindi matamis. Gumamit ng gulay, berdeng dahon, leafy greens, avocado, or low-fat yogurt. At ang prutas o berries ay idagdag lamang sa kaunting dami para lang magkaroon ng pampalasa at kaunting tamis. Matagal nang itinuturing ang margarine bilang mas malusog na alternatibo sa mantikilya. Gawa ito mula sa mga langis ng halaman, kaya't wala itong kolesterol, ang sangkap na lubhang kinatatakutan ng marami. Ngunit sa proseso ng paggawa ng margarine mula sa likidong langis ng halaman, isinasagawa ang tinatawag na proseso ng hydrogenation. Dahil dito,
nabubuo ang trans fats, mga artipisyal na binagong molekula ng taba na napatunayang labis na mapanganib sa kalusugan. Pinatataas ng trans fats ang level ng masamang kolesterol at pinabababa naman ang level ng mabuting kolesterol. Nagdudulot din ito ng systemic inflammation or pamamaga sa buong katawan at malaki ang naitataas nito sa panganib ng mga sakit sa puso at mga daluyan ng dugo. Sa kasalukuyan, maraming gumagawa ng margarine ang nagbago na ng kanilang teknolohiya at naglalabas ng mga produktong walang taglay na trans fats. Gayunpaman, nananatili pa rin itong isang lubhang na prosesong produkto na may mahabang listahan ng mga sangkap. Ang natural na mantikilya naman, kapag kinakain sa katamtamang dami, ay mas buo at mas madaling tanggapin at iproseso ng ating katawan. Ang pinakamahalaga, gaya ng palagi, ay huwag lang magpapakalabis. Kaya naman, tulad ng nakikita ninyo, ang mundo ng pagkain at nutrisyon ay puno ng mga maling paniniwala na madalas gawa ng mga marketer, hindi ng mga siyentista. Natatakot tayo sa malusog na taba at itlog, pero walang pakundangan nating iniinom ang matatamis na smoothies. Nagbabayad tayo ng sobra sa organikong pagkain at masustansyang brown sugar nang hindi natin nauunawaan na ito'y illusion lamang. Ang pinakamahalagang aral na maaari nating matutunan ngayon ay walang magic na pagkain o mahigpit na bawal na magpapalusog sa inyo. Ang kalusugan ay balanse, sari-saring pagkain at maingat na pamamaraan. Basahin ang mga etiketa, suriin ang impormasyon, at ang pinakamahalaga, pakinggan ang inyong katawan. Huwag maniwala sa maiingay na pamagat at mga pangako ng agarang resulta. Ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay hindi ang pagsunod sa mga usong dieta, kundi ang pagtatayo ng malusog at pangmatagalang relasyon sa pagkain. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga bagong pagbubunyag. Ngayon, ang pangunahing tanong, anong maling paniniwala mula sa aming listahan ang pinakanakagulat sa inyo o baka mayroon kaming nakalimutan? Isulat ninyo ito sa comments. Pag-usapan natin.